ye. Verse 2, upon the first day of the week, let every one of you lay by him store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words this morning. I pray, dear Father, na kayo po magpala sa bawat isa sa amin. Mangusap po kayo upang maintindihan namin ang inyong mga salita sa umagang ito. Lahat na ito aking nidalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plano ni Kristo Jesus, sa aming Diyos kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. By the way, nandiyan ba si Brother Joaquin? Grace? Nasa Mindoro? Yung nanay niya ang kinuha ng Panginoon. So siya lang yung bumiyahe doon. Okay. Nakikiramay ha? Okay. So nakikiramay po kami. Si church family, nakikiramay po. At yung binasa po natin dyan, upon the first day of the week, let every one of you, sa bawat isa sa atin, ang sabi po naman ng Sulatan, lay by him in store. Eh baka sabihin niyo, Pastor, store po yung nakalagay dyan. Store yun, sa tindahan. Di ba pag nakita niyo yung store, ano na sa isip niyo? Tindahan. Eh, hindi naman kayo pwede mag-offering sa tindahan eh. So, ang tinutukoy dyan, church. Okay? Church. Yan. Kanina, we discussed about contributing cheerfully. So, ibig sabihin, the moment we give. Kasi nga po, mapatid, sa mundong ito, giving is important. Sasakay ka sa jeep, huwag kang magbayad. Yari ka rin so. Di ba? Ang tawag noon, 1, 2, 3. Oh. May pasahero si Renzo, hindi nagbayad, 1, 2, 3 yun. Alam nyo, di ba? Di ba yung 1, 2, 3 nyo? Maraming nag-1, 2, 3 dito, si maraming nakangiti eh. Karamihan nag-1, 2, 3, mga lalaki eh. Mga babae, hindi gaano eh. Tingnan nga, punta ka doon sa restaurant, kakain ka. Hindi ka po pwedeng kakain na hindi ka magbabayad. Saka nyo, Dad? Alam niyo, first time akong niyaya kumain sa floating restaurant. Meron ba noon, Brother Ray? Floating restaurant? Sa Ross Boulevard, wala na? Wala. Floating restaurant. 4 kami. Yung binayaran namin, 10,000. Noon pa yon. Mga 15 years ago. Ibig sabihin, bawat kain pala namin, 2,500. Ang nasa isip ko, dahil niyaya ko, libre. Yun pala, nung kalagitnaan na ng kain namin, kanya-kanyang table tayo ha, basta pawis ako eh. Di ba? Pinawisan ako eh. Alam mo ba yung kumakain ka ng ice cream pagkatapos pinapawisan ka? Nung sinabi kanya-kanyang bayad, kasi wala ho akong pera nung araw. Sabi ko sa katabi ko, itaga Katiklan yung isa. Yung isa itaga Carigahara Leyte. Yung isa ay hindi ko na alam kung saan doon. Sabi ko, may mga pera ba kayo? Pasulbong, wala eh. Hindi ba kayo binigyan ng pera na return na pamasahe? Meron po, pamasahe po namin. Abay, kung nilikta ko yung pamasahe nila, agad yan. Pasulbong, wala na kami pamasahe. Pambihira oh. Kinuha ko yung pamasahe nila, nakaipon kami ng 10,000. Kaya sabi ko, pag hindi tayo magbayad dito, maghuhugas tayo dito. Magiging waiter tayo, tsaka diswasher tayo dito. So yun po yan, mga ibig sabihin, sumakay ka, magbayad ka. Papasok ka ng LRT, babayad ka. Papasok kayo ng sabungan. Tingnan ko yung mga papasok ng sabungan. Magkano na rin so? Magkano ang derby ngayon? Magkano derby? Tatanong ka ba eh? Diba? Isipin nyo, mabatid, bago ka doon papasok, magbabayad ka. Pag sa Aranita ginagawa yung derby, nasa 12,000 yan. So, 25,000 per entry. Isipin mo, wala ka pang pinustahan, wala ka pang tinayaan, talo ka na. And yet, people are going there. Nakan nyo ba, mabatid? Kaya ang mundong ito, wala hong libre.
Kakain ka, may bayad. Mapalad yung mga anak, kakain, masama pang loob. Pangit yung ulam. Nakuha niyo ba yun? Oh. So dito, pag kayo po ay hindi nagbabayad ng tax, wala kayong karapatan sabihin sa gobyerno, ang pangit ng kalsada. Nakuha niyo ba yan? Walang ilaw yung poste. Sasabihin nyo, pambihirang gobyerno yan. Sisihin mo ikaw. This country is run by tax. Magtrabaho ka, you pay tax. May negosyo ka, kukuha ka ng tax. Babayad ka sa BIR, hahabulin ka eh. Every year. Tama ba ko? Alo, tumingin sa akin para makuha nyo. Dito ho, mga kapatid, everything is run by money. Bibili ka na nga lang sa fast food. Nag-ano ka lang, tawag doon? Drive-thru. Tingnan mo yung bill mo. Paglagay mo ng bill, walang iya. 1,000 yung aking binili. Tapos ang tax doon, magkano? 12%. Nakuha nyo? Kinukunan ka ng gobyerno. Magpagasolina ka. Pagkuha mo, tax. Bibigyan ka. Ibig sabihin, mga kapatid, everything, there is taxation. Magbisyo ka, magsigarilyo ka, mag-ala ka, anong tax yun? Sin tax. 18% yata ang sin tax, di ba? Kaya isasabihin ko sa mga mga tawag doon, mga mambabatas. Pwede ba yung mga immoral na tao, magawa din kayo ng immoral tax? Yung mga may kabit, di ba? Mag-tax din yun. Ang bihira, no? Malibisto yung mga may delikado kayo dyan. So ito, mga kapatid. So everything is run by money. Dito ho, ang Diyos natin, binigyan po tayo ng araw. Mapalad po ang Pilipino, sobra po sa araw, kaya pawis na pawis tayo ngayon, di ba? Sobra sa araw eh. Pero pag pumunta ka ngayon doon sa Canada, lamig na lamig sila doon. Nakuha niyo ba yun? Punta ka sa Alaska, sa Iceland, lamig na lamig yung mga tao, napipre sila. Sana makapunta ko sa Pilipinas. At yung mga Pilipino naman, sana makapunta ko sa Alaska. Kita mo yan? Yung mundo natin nasira ng ecosystem. Yung hindi binabaha, binabaha. Di ba? Yung hindi inuulan, inuulan. Dito sa Pilipinas, kita nyo naman, kaaga-aga pa lang, pinagpapawisan na tayo. Sabi ni Brother Ramil, i-aircon niya to pagkatag-ulan na, para malamig, madama natin yung lamig. Di ba? Namnamin muna natin yung init. Ayos yun, para madama mo yung init talaga sa amer. Ayos din yung logic na ganun. Okay. So, cheerfully, mga kapatid, pag pinunan ho tayo ng gobyerno ng tax, hindi ka po tawag doon, hindi ka pwedeng Meron na ba mga tao nag-alsamasa dyan? Kasi nga napakataas ng syntax, napakataas ng taxation natin, nagrarally ba sila? Hindi ho. Kasi po yan, ginagamit ko yan. Ito nga lang hindi ko gusto. Yung nagbabayad ng tax, hindi binibigyan ng gobyerno. Pero yung wala hindi nagtatax, bigyan sa akin. Binibigyan ng gobyerno. Ang tawag nila doon, Pantawid Pamilya Pilipino. Isipin mo, yung nagtatrabaho, nagninegosyo, nagpakahirap, nag-iisip, nagbalag, buto yan. Sa version ba ni Renzo, pawis na siya, di ba? Antok na siya. Pagkatapos, hindi binibigyan ng gobyerno. Samantala yung yusi-yusi lang doon, sinasanla pa eh. Ayos yung mga taong yun. Walang trabaho. Pasok ko yung sinita. Pastor, meron na ba tayong anong tawag niyan? May laman na ba yung ATM namin? Ang bihira, no? Yung pala, malaki palang pera yan. Akala ko, maliit lang na pera yan, malaki pala yun. Yung isang nanay, tinanong ko, magkano po ang naibigay sa iyo ng gobyerno? 12,000 po. Pambihira.
kung ibinigay yan sa mga taong nagtatrabaho, matutuwa yan. Kayo nagtatrabaho, pag binigyan kayo ng gobyerno ng isang 1,000 isang buwan, matutuwa ka doon. May refund ka. But that's how the system goes. That's how the bureaucracy goes. Ikaw nagtatrabaho, nag-iipon ka ng pagbanganak yung misis mo. Pag na nagkasakit yung misis mo. Pero yung iba, tira ng tira yan, anak ng anak, gobyerno nagbabayad. Pag nagkasakit sila, kaya sabi nga ng yung mayor sa Dipolo, walang hiya kayo. Nung kasagsagan ng kaligayahan nyo, hindi ako kasama. Ngayon nahirap na, ihasama niyo ako. Sarap mo si pa. Diba? Kailangan na pansisaryan, panggamot, diba? Ang dami ng bill doon nilagay sa opisina ng mayor. Iwais yung mayor. Pastor, damay eh. Kinakatakor bahay. Oh. Ito mga kapatid. So dito, paano ba tayo magbigay sa church? Doon po papasok yung ating tithes and offerings. Makinig kayo maigi ha. Yan. Kung ang gobyerno ay mayroong tax, hindi ka makatakas sa tax. Bibili ka sa palengke, may butaw. Pupunta ka sa gasoline station, mayroong tax. Pupunta ka sa anho, mayroong taxation. Pangit naman din na simbahan, pagpasok nyo, may offering box doon. Offering box dito. Ang bihira. Sabihin nyo, grabe si pastor, ginaya ng gobyerno. Hindi po yan. Dito sa church, how to finance the church. Wala ho tayo ditong anong tawag doon? Pabinggo. Para finance by the world. Kaya yun po yung mag-finance dyan. Doon papasok ngayon yung tithes po ninyo. So isa lang ang sabihin ko, tithes. So what is tithes? Buksan natin ha. Leviticus chapter 30. Leviticus chapter 30. At 27. 7 verse 30. Leviticus 27 verse 30. Read. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or the fruit of the tree, is the Lord. The 10%, pag sinabi natin tithes, 10% yan. Banal sa Diyos yan. Ibig sabihin, yung income ninyo na 12% sa gobyerno yan. Kaya, tinanong siya ng mga tao, kami po ba ay magbibigay kay Caesar? O magbibigay kami sa Diyos? Sabi ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Ibigay kay Caesar ang para kay Caesar. Diyos. Amen mga kapatid? So ibigay na budget ng pera ninyo. How you are going to budget your money? Ilagay nyo. Tingnan nyo ha, tuturuan ko kayo how to budget your money. Kung may pera ka, ang sahod mo ay 30 mil. Mo, bill. Ilan ba yung bill? House bill, kung nagre-renta ka. Water bill, at pang-apat, bill. Alam ka naman hindi ka kakain. Patay kang bata ka pag hindi ka kakain. Amen mga kapatid? Yan. Sunod mo na i-budget doon, transportation mo. Kasi lumabas ka ng bahay mo, mag-tricycle ka, bayad yun, isosyal ka, nagpapabok ka pa, pindot-pindot, di ba? Mataas ang rate niyan.
At dahil nainitan ka, ayaw mo magmotor. Dami yan. Oh. Tapos ang opisina mo ay BGC pa. Nagtaksi ka mura dito. Sa palagay mo, magkano abutin yan, Brad? Pag motor yan, mga 300, ano? Mula. O, 300 pa sa motor. Ikaw magkotse ka. Tapos ang sa nagkotse ka, 600 na yung nawala sa'yo. Isos palamig-lamig ka ng MP. Pag uwi mo, away kayo ng misis mo. Walang matira eh. Tapos tamad ka pa magbaon. Kasi parang hindi ka. So ito mga kapatid ha. So yung una natin dito, contributing cheerfully. Ang kasiyahan na hindi lang po sa mukha, sa puso. Pangalawa, yung nakalagay doon, upon the first day of the week. Every Sunday. Contributing systematically. May sistema. Mayroong sistema. ABAC is 12%. System po yan. Pero hindi ho lahat ng Pilipino nagbibigay. And that is same story in the church. Hindi lahat nagbibigay. Tapan nyo ulit. Hindi natin. Utos ng Diyos yan. Bago man lang nagkaroon, baka sabihin nyo sa akin, Pastor, yung ikapo na yan, kasi tithes, di ba? Tithes. Paano Tagalog ng tithes, Brad? Naku po. Naku po. Aray ko po. 10% of what you have. Okay? 10% of what you have. Kumita ka 1,000. Kumita ka ng 20,000. 10% of that. 2,000. Kumita ka ng 100,000. Magkano 10% noon? Eh ngayon, kumita si JC ng 10,000 a month. Magkano JC? 10,000 ang kita mo. Magkano tayo mo? 1,000. Si Princess, ang income niya, 1 million a month. Magkano? Bigay. Ha? Hindi mo po pwedeng sabihin si Princess kasi 100,000. No. May sistema yan. Pari-pariha. Ang binigay niya, 10%. Ang binigay din niya, 10%. Nakuha niyo, Brad? Kasi nga, hindi naman pari-pariha yung income natin. Alangan naman, ito, milyonaryo. Kasi may mga tao, mga brad, kumikita ho yan. Lalo na mga negosyante. Nakuha niyo ba yun? Yung isabong nga lang, billion pala yun. Grabe pala yung isabong na yan. Isabong. Kaya marami mga Kristiyano, nagsasabong. Kaibigan nga akong pastor eh. Ano tawag doon? Yung sa cellphone na yung tawag doon, yung ha? O basta lang naman yun. Nainip siya ba? Nainip. Kasi nagbabiyahe sa bus. Pindot-pindot siya. Pambira. Umabot ng 50,000. Akala niya hindi totoo. Tapos taya-taya siya ulit. Nung nababiyahe na kami, sabi ng membro niya, "O pastor," sabi niya, "Brad, kanina ano yan eh, 50 million eh. Eh ngayon, ano na lang eh, 17 mil na lang eh." Ginawa ng membro. Naya, tumunog yung cellphone niya. Sabi niya, "Totoo pala to?" Sabi ko, "Ay, libre mo ako sa mga inasal." Ice cream mo ako. Minsan nagsusugal kayo na hindi nyo alam. Huwag kayong magsugal dyan. Yan ay panama lang ninyo yan simula.
Napunta nga ako doon sa ano, ano yun, hotel dyan sa Pasay, na sikat. Pada. Dami palang sugalan doon, yung magbibigay-bigay ka ng gano'n. Oh. Pagtingin ko, dami CCTV. Sabi ko, nako, baka makunan ako dito. Masabi, nako, si Pastor Nanyo. Nalala ko bigla ng government employee na nakuna ng picture doon. Eh, nandun ako. Nalagay-lagay din ako doon. Pambihira. Nung malaala, makita ko ni Marion dito, pambihira si Pastor, ah. O, di ba? Talagang yuko ako agad, sibat ako eh. Si Timothy Limabred. Kaya dito, wala tayong pisara. Sabihin nyo kayo, no, ha? Kay John Paul, sa pisara, wala talaga yung magamit ang pisara rito. Ito, versus man. Kung kayo po ay, ito po yung Diyos, on this right hand of mine is God. Pag-usapan natin ang ownership. Ownership, okay? Anong pagmamay-ari? Everything. Everything. Ano sabi ng Genesis chapter 1? In the beginning. Pag-i-plus mga kapatid. Ano naman yan eh? In the beginning, anong ginawa ng Diyos? Created. At saka yung lang ay yung lupa. Sino ang nasa lupa? Kasi pag tinanong mo, sino yung nasa langit? Ngayon. Kasi matutunan natin yung mga light years na yan. Eh, mahirap na. O, di ba? Eh, yung nasa lupa, sino yung nasa lupa? Yun ang. Pag-i-plus mo kapatid. Pakibasa. Diba, nakita nyo? Sa Diyos yan. Fullness thereof and the Word. Yung nga dito eh. And they that dwell therein. Kasama yan. Pagmamayari ng Diyos yan. Nakuha nyo ba, Dad? Pati yung kuto natin, pagmamayari ng Diyos yan. Nakatira yan sa... In this world is owned by God. Pagmamayari po kayo ng Diyos. Amen? God owns you. Ibig sabihin, in terms of ownership, tayo, we are nothing. God is the owner of all things. Pagdating sa kapital, ganun din. May business ka, lalo na pagka solo mo yan, ikaw lang ang mamanage yan. Naku niya ba din? Pero pag corporate, halimbawa, mag-meeting kayo, mag-board meeting kayo. Oh, ito na. Pag kapital, ang kapital ng Diyos araw. Anong meron sa araw? Photosynthesis. Yung tubig sa Diyos yan. Yung hayop sa Diyos yan. Yung lupa sa Diyos yan. Pati ikaw sa Diyos yan. Nung magkasala si Adan, ang sabi ng Diyos, magtrabaho ka. Doon nagsimula magtrabaho yung tao. Dahil sa kasalanan. So we work because we sin. Did we sin? Yes, our forefather. Tatlo nga lang silang lalaki nung araw eh. Tatlo lang. Si Adan, sinusunod. Ang population ng mundo nung araw, tatlo lang. Sinong namamatay tao? 1/4 ng population ng lalaki sa mundo. Si Cain yun. Kita nyo? Oh.
Akala nyo si Hitler? Hindi. Akala nyo si Pol Pot? Si Pol Pot, 6 milyon din ang pinatay niya. Walang panama yung dalawa na yon. Mas may panama si Cain kasi 1/3 ng population ng mundo. Ang napatay lang naman si Pol Pot, Cambodia lang naman yun. Sa Cambodia, makikita nyo. Baka doon sa puno. Yung puno na yun, uka-uka yun. Kasi yung mga bata tapon doon, patay. Pag ikaw ay edukado, patay ka. Patay ka. Hati si ano. Lahat na nakasalamin, patay. Kasi ibig sabihin noon, mga intelligent. Kaya yung mga Cambodians natuto kumain ng natutong kumain ng ahas. Dito sa atin, magsasabi lang yung mga nililin. Diba? Mani. Oh, diba? Ganun yun. Scorpion, binibenta doon. Sabi na kasama ko, Pastor, tikman natin. Yung ipis, masarap pala eh. Yung mga uod, di ba? Yung mga uod, piniritong uod. Yan. Tikman mo rin. Tikman ko rin. Piniritong ahas, nakaganon pa sa'yo, nakatitig ba? Kasi hahawakan mo sa nakatingin sa'yo, di ba? Ang bihira. Kayo, kung trip nyo, bahala kayo. Pero ako, hindi ko na tinikman yun eh. Kasi niisip ko, sipin mo yan. Sa tanang buhay ko, ayoko kumain ng ipis, pero pag doon, nakakain ako. For the sake na lang ng exotic food. Pero kung yan ay lulutuin dito, kahit adobo pa yan, o lechon na ipis, ayaw nyo eh. So yan po yan, kapatid. Ngayon, so God versus man, capital. Anong kapital ng tao? Naglilibor ka, nagtatrabaho ka, you work. Yun yung kapital mo. 8 hours a day, you work. Saka. Ngayon po, yung mga magsasaka, mayayaman. Punta kayo sa norte. Sila yung nagmamayari ng mga truck, mga pick-up. Yung mga bahay nila simentado. Magsasaka. Nung araw, makita mo yung magsasaka, gutay-gutay yung damit, tapos nakasalakot dito na gutay-gutay. Ngayon, hindi na. Ayan, nakaniktay po yan, nakabots, naka-long sleeve. Sabi ko, my farm. Sabi ko, pambihira. Isipin mo yan, pupunta sa Pilapil, naglalakad. I-isprehan yung kanyang palayan. Or may field. Naka-drone lang pala yun. Ang Pilipino, ganun pa nila. Diba? Ganun ang Pilipino mag-spray. Spray. Pag nag-ani tayo ng palay, kiriblit. Gigi-18 mo yan. Tapos ibibilad mo dyan. Sa tabi ng kalsada. Kaya pag kinain yung bigas, kasama pati yung bato. Diba? Ayun, nangyari sa atin. Paglabas noon, bigas na. Nakanyo ba, Dad? Ang Japan, nagbuntis na yan. Nagbuntis na. Pagkaani noon, kumpul-kumpulin yan. Pagkatapos noon, habang inaani yan, pagkain ng tao. Pilipino, pagka na-harvest
utang dito, pagkatapos ng anihan, ang lungkot, bayad dito, bayad. Habang naghihintay ng kalakal, nung dinaga, problema. Sinisip kalukuhan na yun. Perspective. Nakanyo ba, Dad? Punta kayo sa Santa Lucia. Sa natin. Walang kalaman-laman. Ibig sabihin tayo mga pumunta kayo sa norte. Yung makabundukan nila. Tapos sabihin natin, mainit. Kaya tayo, pinagsamantalaan tayo ng mga foreigner. Binibinta yung kanilang mga lupain. Ano? Nawang condominium. Tingnan nyo dito sa Kainta. Walang bahay. Sino yung mayayaman? Diyan. Negosyante. Mga check. Sino may kasalanan? Tayo. Ginawa natin. Kristyano naman tayo eh. We are just pilgrim and stranger in this world. Di naman. Dapat magsikap tayo, makilala na tayo anak ng Diyos. Ako ang prayer ko sa inyo, pagdating ng araw, makabili kayo ng sarili niyong mga yate. Simba kayo, naka-helicopter kayo. May problema na simbahan, naka-helicopter. Yung mga negosyo nyo, pagpalain kayo ng Diyos. Mga beer house nyo. % ka, walang iya. Wala yun. Amen na, Baded? Kaya, sabihin kayo, mga nanay, mga tatay, ba't kayo nagtatrabaho? Sikap. Kasi ayaw nyo mamanahin ng anak nyo yung hirap na naranasan nyo. Alangan naman ay pamana mo sa anak mo, sama ng loob. Utang. Yung bisyo mo. Hindi Kristiyano ka na. Lupa, bank account, realty, business. Diyos, paglilingkod sa Panginoon. Amen nga ba, Dad? Magsisimula yan sa iyo. Tatay ko, pangalawang henerasyon siya. So yung pananampalataya na din ng mga anak ko. Nakuha mo, Dad? Kasi may tatay. Kaya kita kayo kahit ayaw nyo magsimba kayo. Tulog ka na, magsimba ka pa rin kahit matulog ka dyan. Paalam mo. Ano tayo? Pastor, 18 hours, 16 hours ako nagtrabaho eh. Kakape-kape lang ako. Meron ganun. Nakita. Yung tatay ko pala. Kasi malaki ang papel ng trabaho na yung mga anak nyo. 80 to 100% yung mga anak. Pero pag ang nanay lang nagsisimba, 60% nanay. Pero pag ang tatay na, 80 to 100%. Tatay ko, hindi naman ako niyaya magsimba niyan eh. Pag nagsimba yan, sabihin niya, Bong, may pagkain na dyan.
Hindi nga niya sinabi, simba tayo mo. Hindi eh. Magsisimba na ako. Maayos ah. Di ba? Ang tawag noon, indirect approach. Di ba? Hindi ka niyaya. Amen, mga kapatid? Ikaw. Di ba? Oh. Di sunod. Oh. Kaya huwag niyong hayaan nyo lang yung mga anak nyo maglalaro dito. Maingay yan. Makulit yan. Sa bahay na lang yan. Hindi. Dalhin nyo is the Lord. Amen, mga kapatid? Natututo sila na paglinggo pala nasa gawain ng Panginoon. Wala dyan eh. Pero pag uwi ko sa bahay, may sermon ako eh. Ulit-ulit ka na. Sabi mo eh. O, kita mo. Nandoon na sa labas yan, pero nakikinig eh. Panginoon. Amen, mga kapatid? Yan. Okay, go. Pag ano yung ano natin kapatid? We discuss about contributing cheerfully. Contributing regularly every first Sunday or every Sunday, nabibigay tayo. Contributing systemic demands the 10% from you because it is not yours. It belongs to God. So give nung araw kasi wala pa namang trabaho kasi baka magtatanong kayo, Pastor, sa mga hayop, bakit pera na ngayon yun? O sige, di magdala ka kayo. Oh. Hindi siya ba alam? I'm sorry. Yan ang tithes, nagturo ng tithes. Yung kanyang membro, nag-harvest ng ano. Alam niyo ba ang iniwanan? Isa't kalahating truck ng dalandan na sa ano, nasa simbahan. Ng palay. Alam niyo ang iniwanan sa simbahan? Nag-harvest ng itik. Ang grabing daming ano. Parang warehouse tong simbahan mo. Yung pastor nagtatahid doon. Ano nangyari sa iyo? Sabi niya. Sabi ko, walang iya ka naman. Pinapahirapan mo sarili mo eh. Tapos tinawag kami mga pastor. Ipin mo yun. Turuan mo ikas yan. Nakuha niyo mga kapatid? Yan ang sunod na linggo. Yan, tinuruan ko yung membro. Pag nagbigay ho kayo, kasi may membro, araw-araw ang hinaharvest na itik, 500 ka itlog, 50 ka itlog. Nagbabalot. Nagbabalot siya pagkat pili mo. Tapos may membro nagdala ng ano, ng offering ng mga baboy. Kwek. Pataas yung meron ng manukan doon. Ano nangyari sa simbahan mo? Di ba? Oh. Kaya mga kapatid, ginagawa natin yan into cash. Amen mga kapatid? Ano, mag-offering kayo, may 10 baboy, magbigay kayo ng baboy dito, gagawin ko dito. Sa palagay nyo, alagaan ni Ricardo yan? Yun po yan, kapatid. Kaya, lumabas yung cash. Naintindihan nyo na? Anong equivalent doon? Percent you give. Doon po nagsimula yan. Pastor, kailan po ba nagsimula ang kautusan? Si Abraham po, wala pang kautusan. Yung si Jacob, wala pang kautusan. Nagbibigay na sila. Nagbabalik niya sila sa Diyos. Kahit noong meron ng offering. Sino yun? Si Cain, si Abel, at saka si Adam.
Kaya yung dalawang kaso lang, si Cain, yung kanyang offering, hindi sinagot kayo ng tupa. 1 year old, pababa, yung 1 year old. Di ba? Yun yung instruction ng Diyos, yung pinaka-the best na tupa. Anong ginawa ni Cain? Hindi nakinig. Ang ginawa niya, yung palay, yung tawag hinandog niya. Iayaw nga ng Diyos yun eh. Gusto ng Diyos yung tupa, sheep. Kasi nga ang dugo noon, yun yung pantapal ng kasalanan ng tao. Anas eh. Nakuha niyo mga brad? Oh. Nayamot siya. Sabi niya, Panginoon, ba't hindi mo tinanggap yung aking offering? Kaya Bill, pambira ka. Ikaw lang sinagot ng Diyos ha. Patay ka sa akin ngayon. Kung dalawa lang sila, pinatay niya yung kapatid niya eh. Nagsilos siya dahil hindi tinanggap yung kanyang offering. Kaya dito mga kapatid, pag lang mo tayo. Pag sinabing 10%, edi 10%. Pag tinulangan mo yun, magagalit ang Diyos. 10%, Pastor, magbigay ako ng gobyerno nga, 12% eh. Gawin ko kayang 15% yung aking Abay, okay yun na. Wala naman sinabi sa Diyos na hindi po pwede. Nakinig kayo ha? Pastor, magkano ba binibigay ng mga tao sa lumang tipan? 35%. Bakit ganun, Pastor? Kasi meron silang first fruit. Meron silang burnt offering. Yung burnt offering, susunugin ang samyo yan sa Diyos. Pagkatapos, ang dami pa nilang offering dyan, maliban sa first fruit offering. Pagkatapos, meron pa mga gleanings. Pagka nagkasala ka, sin offering. Araw-araw ka nagkasala, araw-araw ka nag-offering. Offering. Kasunod pa doon, reconciliation of. Alam niyo kung pag-aralan natin yung lumang tipan? 17 offering. Kasi pagbago di ba? Isa bagong you pay your tithes, ibigay mo, then you have your mga badid. I do hope and pray na tayo po, ibigay natin sa Diyos yung para sa Diyos. Your tithes. It belongs to God. Madali lang naman mag-calculate dyan. Pati 5 centavos nakalagay. Sabi ko, ayos Halimbawa, 1,600.5%. Bay, okay 0.5. Okay rin yan. Centavos. Di ba, nakita nyo? Ibig sabihin, may mga kayong mga riders, araw-araw kayo, iba-iba ang kita ninyo, i-calculate. Pagka kumita, di ba? Ngayong araw, 500. Sabi ko, bakit wala, Brad? Daming buhaya sa kalsada eh. Daming buhaya daw. Puro huli, di ba? Bakit, Brad? Naplaktan ako pa siya, nasiraan ako eh. Hindi, kasama yun. Kasi hindi mo naman hawak lahat. Yun po yung problema. If you are Amen mga kapatid? Hindi kagaya yung fix ka, nasa kumpanya ka, pag sinabing pag sinabi yun yung minimum wage mo, yun na yun. Late ka, bibigay pa rin. Pero may mga kumpanya, malate ka lang na minuto, bawal. Kayo ang mag-compute niyan. Hindi tayo magkapareha dito, magkakaiba tayo. Pero bakit ka magbibigay? Ito po yan.
To apply as I close in systematic giving. 2 Corinthians chapter 9 verse number 7. Ibig sabihin, pinurpose at prospered him. Pinagpala ka ng Diyos. Thanksgiving, ito yun. Three things. What a man has. His love for the Lord. Kung hindi mo mahal ang Diyos, di wag yung mahal eh. Ang pera yan. Nagpapalood yan. Walang pang, hindi nga nagkakape ang mga yan eh. Pero nilalibre. Pero sila hindi. Tubig lang sila dyan eh. Ha? Oh. Pinapataksi nila yung kanilang nililigawan. Pero sila. Nakanyo mo din? His obedience to God. So kung alam mo ang inutos ng Diyos. As I close, verse Malakay. Malakay. 3. Pass mo kapatid. Malakay chapter 3. Basahin natin. Ready? Diba na? Sabi niya, ano? Nakawan ka ba namin? Yung mga tao na ito nagnanakaw ba? Ang Diyos. Yet, ready, read. Yet, you have robbed me. Oh, ninakawan niyo ako. Sumagot yung we have robbed thee. Saan ka ba namin ninakawan? In what? In tithes and offerings. Ninakawan niyo ang Diyos in hindi kayo nagbibigay. Anong tawag sa inyo? Di ba sa mga doktor? Di ba? May high blood ka na. Yung mga ugat mo. Kinabukasan, iinom ka na naman para bubuka ang ugat mo. Kinabukasan, iinom na naman para bubuka. Ginagawa ay bubuka. Oh, tayo ginagawa ang bubo eh. Alaga na, tatlong klase. Ala agad. Wala agad. Nakapakinig na mensahe ganito, ala agad. Yung pangalawa, ala gain. Oh. Inalagaan. Marami mga Kristiyano, ala gain. Yung pangatlo, alagad. Verse 9. Basahin natin. Ready? Read. Ye are cursed with a curse, for you have. Kapatid, mahihirap tayo. Nagnanakaw tayo eh. Sa gobyerno, hindi ka naman kukulongin ng gobyerno. Ahabo. Patunayan, pulong ka. Ultimatum, sige kapatid, yung sa Diyos, ano sabi doon? Ye are cursed, kaya ka naghihirap because ye are cursed. Lat ka agad. Pagdating mo sa huli ka. Ano ba to? Oh, ye are cursed. Oh. Diba? Pambihirang buhay. Sasabihin mo, ang malas naman ng buhay na ito. Because you are cursed.
magnakaw. Kasi ang nakalagay doon, ye are cursed with a curse. For ye have robbed me. Ninakawan niyo ako. Sabi ng Diyos yan eh. Kaya huwag niyong nakawan ang Diyos. Next. Dalhin mo. Pastor, high-tech naman ngayon. Pwede naman. Kaso lang, wala pa tayong Gcash, ano, di ba? Pwede, oh. Bakit ba? Mga bank account. Oh, your house. Kapatid, ha? Nakalagay dyan, all. Lahat. May nagbigay sa'yo, gift. Alamin mo magkano presyo. Pintahin mo, magbigay ka doon. Kasi hindi mo naman binili ano yun eh. Di ba? Pumasok. There may be meat in my house, and for me now will say the Lord of all. And pour you out a blessing that there shall be no room enough to receive it. The moment you start, first, God will give you peace. Lalabas ka ng bahay, iingatan ka ng Diyos. Aalisin ng Diyos yung mga sipin mo, ang daming curse sa buhay natin. Sakit, curse yan. Sakyan, curse yan. Yung kaibigan ko nga eh. Alalahanin mo, Dad. Baka hindi ka nagbibigay ng offering mo. Kaya ka hindi ka na makalakad eh. Hindi na nga makadukot. O, di ba? Palala yan. Heavenly Father, we thank you so much. So, ang lesson natin mula kanina Sunday School hanggang ngayon is all about that belongs to God. Your life belongs to God. The oxygen, the sun that gives you heat belongs to God. The wind that gives you a cooling effect is from God. Yung lupa na inapakan mo sa Diyos yan. At yung pumipintig sa puso mo sa Diyos belongs to God. We are nothing, and yet God has to return to Him that belongs to Him because it is holy. Kung ayaw mo na ma-curse ka ng Diyos, balik mo. You're free to come down, kneel down, sabihin mo sa Diyos, Heavenly Father, help me to be faithful in this area of returning. Help me, Father, kung hindi returning. Sige po. O kaya naman may problema ka ngayon, ilapit mo sa Diyos, you're free to come. Sige po mga kapatid. Sa mga paalala po niyong salita, I pray, they will be called blessed. They will be called a follower of your words. Na yung salita niyo na hayag niyo yun to the ground, kundi sa puso at isipan ng bawat isa na nandito. Bless them. Yung mga kapatid po, mga anak niyo po na nagsipagtrabaho, bless their workplace.
Yung may mga negosyo, Father, bless their business. Give them knowledge and the drive to pursue their business na sila pagpalain po ninyo. Yung mga walang hanap buhay, I pray how to start a work, how to start a business. Bless your people. Pagpalain niyo po sila. Make your people rich. Make your people alisin niyo po yung mga sumpa sa buhay nila. Alisin niyo po yung mga curse that when they sakyan na ginagamit po nila ay nandyan, wala pong aberya sa kalsada at wala pong manghuhuli sa kanila. At yung mga katawan namin ay ingatan niyo po, Diyos, na hindi po kami mag-asal. Take that curse away from us. At hari nawa, O Diyos, yung mga pamilya namin ay pagpalain ninyo. They will be called blessed. Windows of heaven and pour you out a blessing that there shall be no room enough to receive it. Kaya kapatid, kung gusto mo ng pagpapala, what God says. As we part ways, O Father, take care of us. Hari nawa, there is joy in our hearts na kayong paglingkuran namin hanggang